Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo lang magtiis, ng tagumpay ay makamit, at sumaatin ng langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makipagkita sa inyo. At mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Inyong pagmasdan ang kandilang pampaskwang nasa harapan natin ngayon. Noong araw ng linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, mataas pa ang kandilang ito. Pero dahil sa tayo ay nagbibilang ng 40 sa kanyang pag-akyat sa langit at 50 araw sa pagdiriwang ng Pentecostes, unti-unting nauubos ang kandilang pampaskwa. Hindi ba't ang kandilang pampaskwang ito'y sumasagisag sa presensya ng ating Panginoon? Ngunit unti-unting nauubos ito sa harapan natin upang tayo naman ang maging liwanag sa mundo, upang tayo ang magmistulang kandilang nag-aapoy para sa sanlibutan, upang magbigay lakas loob sa mga pinahinaan, upang magbigay ng pag-asa sa mga nadidiliman, upang magbigay kagalakan sa mga nalulumbay, upang magbigay ng mabuti sa mundong ibabaw. Minamahal ko mga kapatid, si Pablo, na siyang kilala nating Saul nung unay tagapag-usig ng mga unang Kristiyano, nagpapabilanggo sa mga unang Kristiyano, may kaya nung kanyang kapanahunan. Pero nung siya ay sumunod kay Kristo, nung matagpuan niya ang liwanag ng buhay, hindi siya pinangakuan ng magandang buhay. Sa katunayan, siya'y pinanghihinaan ng loob, siya'y pinag-uusig, siya'y punong-puno ng takot, pero may narinig siyang boses. Sabi sa ating unang pagbasa, meron siyang nakitang pangitain at kanyang narinig, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral." Ganito rin ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Habang nakasindi ang kandilang pampaskwa sa harapan natin, upang tayo rin ay magmistulang liwanag sa gitna ng dilim. Huwag kang matakot, magpatuloy ka sa pangangaral,
magpatuloy ka sa pagsunod kay Kristo. Sa ating ebanghelyo ngayon, marahil, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad na sa kanyang paglisan, huwag kayong malulumbay. Panandalian lamang ang inyong kalungkutan at mapalitan ito ng kagalakan. Tulad na lang halimbawa ng isang babaeng nagdadalang tao. Sa oras ng kanyang panganganak, napakahirap, napakasakit. Pero hindi niya maaalala ang sakit na kanyang nadama sa sandali na makita niyang sanggol na isinilang mula sa kanyang sinapupunan. Minamahal ko mga kapatid, kung sakaling meron tayong pagkatakot, meron tayong kalumbayan sa mga sandaling ito, meron tayong matinding pagdurusa o di kaya pinag-uusig tayo, sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot, panandalian lamang yan. Pagkatapos niyan, mapupuno ka ng grasya. Pagkatapos niyan, pagpapalain ka. Pagkatapos niyan, mapupuno ka ng kagalakan. Ganyan ang isang namamanata. Ganyan ang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi natatakot sumunod kay Jesus. Kahit na madilim ang kanyang daraanan, kahit na punong-puno ng takot at kalumbayan ang kanyang isip at puso. Minamahal ko mga kapatid, ipagdiriwang natin sa mga susunod na araw ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Mawala na sa paningin ng mga alagad si Jesus sapagkat siya'y aakyat na sa Ama. Pero meron siyang ipinangako. Nangako siyang ipadadala ang isang espiritu na siyang lulukob sa atin, na siyang magpapakita sa atin at magpaparinig sa atin bilang isang deboto, huwag ka nang matakot. Magpatuloy ka sa iyong paglakad. Magpatuloy ka sa pangaral kahit ka hindi nagsasalita. Halimbawa mo lamang ay sapat na upang ipakilala ang paghahari ng Diyos. Huwag ka nang matakot. Sumunod kay Jesus. Amen.